Kamusta na mga master at ngayon ay narito tayong muli sa panibagong web novel, manhwa at upcoming anime series ng taong 2024 na ating sisimulang talakayin. At ito nga po ang chapter 7 at 8 ng solo leveling. Kaya't atin na nga pong kagad umpisahan. Matapos nga na maunawaan ng grupo ni Jinwoo ang nais na ipahiwatig ng unang kautusan ng naturang silid, ay nagsimula na rin kumilos etong rebulto na nagbagong ekspresyon ng pagmumukha na punong-puno ng mali siya at nagsimulang tirisin na parang insekto ang mga taong naroroon sa loob ng silid. Dito ay mas lalo namang nilamon ng takot ang bawat isang naroroon habang tumatakbong papalayo sa naturang dambuhalang rebulto. At ang mga di naman pinalat at tuluyan ng nawala sa katinuan ay kapwa sinapit na rin ang kapalaran ng mga naunang na maalam. Pahayag nitong si Mr. Song na hindi ligtas na magsama-sama sila at dapat maghiwa-hiwalay. Subalit ayon kay Jinwoo ay hindi niya maaaring pabayaan etong si Miss Juhei lalo na't ganoon ang kaniyang kasalukuyang kalagayan. Etong si Mr. Bak ay talagang nais na mabuhay at iniisip ang kaniyang pamilyang naghihintay. Ngunit ang kaligtasang inaakala niya sa tabi ng isa pang rebultong naruroon ay isa lamang napakalaking pagkakamali, sapagkat dito ay kapwa inatake siya at mabilis na hinati sa dalawang parte ang kaniyang katawan. Gulong-gulo itong isipan ni Jinwoo kung ano ang sinasabing papurihan ang Diyos, kung demonyo naman ang nasa kanilang harapan. Sa likurang bahagi nila ay ang mga mas maliliit na rebultong gwardya, habang sa harapan naman ay ang dambuhalang rebulto. Kapag napalapit nga raw sila sa isa sa mga gwardya, ay agaran ang mga itong gumagawa ng pag-atake gamit ang kanilang mga sandata na kasalukuyang ipinapakita nga sa atin. Dagdag nga nitong si Jinwoo na hindi sila makalapit at hindi rin sila makakalayo, kaya't saan daw sila pupunta. Maya-maya ay kaniyang napuna ang isang rebulto na may hawak na instrumento. Napaisip siya sa kung ang ibang mga rebulto ay umaatake gamit ang kanilang mga sandata, ay marahil kikilos din ang mga ganito batay sa kanilang pinangahawakan mga master. Dito nga ay nakaisip siya ng ideya at malakas na isinigaw sa kaniyang mga kasamahan na tahakin ang mga rebultong nagtataglay ng mga instrumentong pangmusika. Unang ang sumubok dito etong si Mr. Song at napuna ang pagtugtog nito ng dambuhalang trompeta at hindi umatake, kung kaya't inatasan niya ang iba pa niyang mga kasamahan na gawin din ang naturang bagay. Etong si Mr. Kim naman ay napunta sa rebultong may hawak na violin. Lumuluha ito habang lubos ang galit na nadarama para sa dambuhalang rebultong naroroon. Sa mga oras ding iyon ay nakahanap na rin ng isa pang rebultong nagtataglay ng instrumentong pangmusika etong sina Jinwoo at Juhei. Ngunit ayaw nitong magpatunog ng musika na agarang naunawaan nitong naturang binata na marahil ay tanging isa lamang ang pwede sa bawat isang rebulto, kung kaya't agaran itong umalis upang maghanap din ng panibagong rebulto na magbibigay sa kaniya ng kaligtasan. Ngunit sa mga oras ding iyon ay kapwa nakatuon na sa kaniyang atensyon ang dambuhalang rebulto na nagsimula na ng atakihin siya. Napasigaw naman itong si Mr. Song sapagkat napuna niyang mali itong direksyong tinatahak nitong si Jinwoo na kapwa inatake na rin siya ng isa pang mas maliit na gwardya. Buong akala nga niya ay isa itong instrumento sa musika, subalit isa pala itong kalasan. Mabuti na nga lamang at nakailag nga ang naturang binata, ngunit kasalukuyang nasa likurang bahagi na niya etong dambuhalang rebulto na nagtataglay ng iting puno ng mali siya. Gumagapang na nga lamang etong si Jinwoo sa lapag habang iniisip ang kaniyang kaligtasan at aniya kung talagang tunay nga raw na may Diyos, ngayong nasa gitna na siya ng buhay at kamatayan ay nagmamakaawa nga raw siya. Tila daw pilit siyang kumakapit na lamang sa isang maliit na lubid ng kaligtasan na malapit ng maputol. Maya-maya ay umawit na nga ang rebultong nasa kaniyang harapan at kahit papaano ay nakadama siya ng ginhawa at kapahingahan mga master. Tumigil na nga rin dito sa pagkilos etong naturang dambuhalang rebulto, kung kahit agara namang tinahak siya nitong si Miss Juhei na lubos na nag-aalala sa kaniya. Ngunit labis itong nabigla sa kaniyang nasaksihan dito sa naturang binata, sapagkat kaniyang napuna na buwat sa huling pag-atake niyang natamo ay kasalukuyan na itong naputulan ng kanang paa. Nagmamadali namang ginamit itong si Miss Juhei ang kaniyang healing ability upang pahintuin ang pagdurugo na kaniyang malubang pinsalang natamo. Ngunit talagang malala na ang sugat nitong si Jinwoo. Gayon din ay naabot na nga ng kaniyang katawan ang limitasyon ng kaniyang paggamit ng mahika. Awang-awa naman itong si Mr. Kim sa lahat ng kanilang mga kasamahan. Aniya ay nagsimula sila sa 17, subalit 6 na lamang silang natitirang buhay sa ngayon at ang 2 pa dito ay malubang sugatan.
Nakakalungkot man daw na mawalan etong si Mr. Song ng isa sa kaniyang mga braso, ay lubha naman ito ang naging resulta ng kaniyang padalos-dalos na pagpapasya bilang kanilang raid leader. Dapat daw nitong hintayin ang ipapataw sa kaniyang kaparusahan paglabas nila. Kapwa makikitang aminado naman etong si Mr. Song sa naturang paratang para sa kaniya. Samantalang muli ditong kumilos itong dambuhalang rebulto na muling nagbigay ng takot sa kanilang lahat, habang kasabay na nagkaroon ng isang pagyanig sa buong paligid. Pagkatapos ay bigla na lamang may sumulpot na isang altar sa harapan nilang lahat. Napaisip nga sila kung bakit lumikha ito ng ganoong bagay. Ayon naman dito kay Jinwoo na marahil maihahalin tulad ito sa simbolo ng pag-aalay ng buhay ng mga hayop, maging ang mga birhen para sa kanilang mga diyos-diyosan na isinasagawa sa mga mitolohiya, at kagaya ng ikatlong kautusan na kanilang kinakailangang patunayan ang kanilang pananampalataya. Marahil iyon nga raw ang huling pagsubok na kanilang kinakailangang isagawa, mga master. Dito ay nagsalita naman si Mr. Kim habang ginagamit ang kaniyang mahika na marahil kahit gaano pa nga kahangan ang isang kagaya niya ay masasabi naman niyang nauunawaan niya ang kanilang kinakailangang gawin sa ngayon. Inilabas nito ang kaniyang espada habang tinanong muli si Mr. Song na hindi ba't kinakailangan nilang magsakripisyo ng isa pang buhay. Pagkatapos ay kaniyang mabilis na itinutok ito dito kay Mr. Song sapagkat aniya ay siya nga raw ang pinakarason kung bakit nangyari ang lahat ng mga ito. Namatay nga raw ang kaniyang kaibigan na lubang ipinagmamalaki ang kaniyang pamilya. Gayon din ang iba pa nilang mga kasamahan. Kaya't kung talagang tunay nga raw siyang inaako ang responsibilidad ng lahat ng ito, ay dapat siyang magpusa na maging sakripisyo tulad ng kanilang kinakailangan sa ngayon. Hindi naman sang-ayon sana etong si Jinwoo sa naturang pahayag ni Mr. Kim. Subalit sinang-ayon na naman ito ni Mr. Song na aniya ay hindi na kinakailangan pang ipabatid sa kaniya ang naturang bagay. Patuloy ang pagbundi na nitong naturang binata sa kagustuhan ni Mr. Song sapagkat hindi lamang siya ang nagpasya noon at ang bawat isa ay nagbigay ng pagkakataon na ipahayag ang kanilang nais. Isang araw malaking karuwagan ang ibunton dito kay Mr. Song ang sisi ng lahat ng mga nangyayari. Noong makalapit na nga ito at tumayo sa loob ng bahagi ng naturang altar, ay kasabay na may nagliyab na isang bola ng apoy sa kaniyang tabi. Nakapwa hindi maunawaan itong si Mr. Kim at Mr. Song kung ano na ang dapat nilang isagawa. Napaisip naman itong si Jinwoo at maya-maya ay hiniling nito na tulungan siyang makapunta sa loob ng naturang altar. Nangamba naman ang iba niyang mga kasamahan. Subalit ayon naman dito sa naturang binata na huwag silang mag-alala sapagkat ayos lamang iyon. Inakay pa nga siya ng dalawa niyang kasamahan at katulad na nangyari dito kay Mr. Song ay kaagad na nagkaroon pa ng panibagong 3 bola ng apoy itong paligid ng naturang altar. Natanong pa nga nitong si Jinwoo etong si Mr. Song kung sa tingin niya ay magiging ligtas sila kung mananatili sila sa loob ng naturang altar, mga master. Ngunit ayon naman kay Mr. Song na kasalukuyan nga raw na 7 araw na ang lumilipas magmula noong magbukas ang naturang portal. Magsisimula na nga raw kumilos ang mga naturang bagay at nilalang bago pa dumating ang kanilang mga karagdagang tulong na ayon pa nga sa dalawa ay lubang binaliwala lamang ng kanilang mga nakatataas ang panganib na mayroon ang klase ng naturang dungeon, buwat ng ito ay nabibilang lamang sa rank D. Wala na nga raw bago sa bagay na iyon sapagkat kadalasang gawain na ito ng lahat ng mga guild. Ngayon nga raw na 1 linggo na ang nakakalipas ay tuluyan ng magbubukas ang pinto ng dungeon at makakalabas na ang mga halimaw at iba't ibang mga nilalang sa loob nito. Kanila nga raw isinasagawa sana ang ganitong klase ng gawain upang paslangin ang pinakaboss na nasa loob nito nang tuluyang maisara ang naturang pinto at gayon din mapigilan ang naturang pangyayari bago pa tuluyang magdulot ng isang matinding sakuna. Problemado na talaga etong si Jinwoo sapagkat kung mabibigo nga raw sila ay makakalabas ang ganong klase ng halimaw sa kanilang mundo. Pagkaraan ay inaya nitong binata sina Miss Juhei at Mr. Kim na pumasok na rin sa nasasakupan ng naturang altar. Paliwanag pa nga niya na sa bawat isang individual ay katumbas nito ang isang bola ng apoy at mukhang hindi magsisimula ang pagsubok hanggat hindi pa pumapasok ang lahat ng naroroon. Na agad ding tama ang kaniyang konklusyon buwat ng magkaroon na panibagong bola ng asul na apoy pagkaraan lamang ng pagtapak sa loob ng altar nitong dalawa. Kasunod nito ay bumukas na ang pintuan na kanilang maaaring tahaking papalabas ng naturang silid at makaligtas matapos ang lahat ng mga nangyayari. Naguguluhan ang lahat at puno ng pagdududa at marahil ay posibleng isa lamang itong panibagong bitag na inilatag para sa kanila.
Subalit talagang di sila binibigyan ng sapat na oras upang makapag-isip pa ng dapat isagawa, sapagkat kasabay na pagbukas ng naturang pinto ay ang pagkilos naman ng iba pang mga rebulto papalapit sa kanila na kasalukuyan ay nasa altar. At matapos ang naturang pangyayari at eksena ay kasabay na doon din pansamantalang nagtatapos ang Chapter 7 at Chapter 8 sa manhwa series ng Solo Leveling. Maraming salamat po mga master sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli!